Siya si Sophia, Faik, ang magiging makeup artist natin sa set. Bumaling sa kanya si Lisa. Ito naman si Faik, ang magiging director natin, Sophia. Director siya? Maang na tanong niya. Karaniwan kasi sa mga kakilala niyang director ay may mga edad na. Director, and one of the best dito sa atin. Sa abroad pa kasi siya nag-aral ng tamang pagdedirect. 2 pa lang na nade-direct niya rito. Pero puro lamang ng award-winning ang mga yon. Talaga? Humahangang sabi niya. Bagamat hindi yata niya naririnig ang pangalan nito sa sirkulong ginagalawan nila. You see? Ang talagang pangalan ko ay Manuelito. Parang nahihiyang sabi ni Pike. Manuelito Saez. Ikaw yon? Manghang tanong niya. Ang pangalang yon ay kilala niya. Nanalo na nga yun ng mga awards, ngunit lagi lamang hindi sumisipot ang lalaki sa bigayan ng trophy. O di kilala ka na agad ni Sophia, sabi ni Lisa sa lalaki. Kasi naman mas gusto mo pang magpakilala sa pangalang Pike. Bakit nga ba? Tanong ni Sophia. Ang layo naman yata ng Pike sa Manuelito. Yun ang nakasanayan kong pangalan. Binyag sa akin ang isa kong tiyahin nung maliit pa ako. Hindi ko masyadong type ang Manuelito dahil parang ano ba? Totoy pa. Napangiti siya. Natutuwa siya sa parang batang pagkakapahiya ni Pike. Napapakamot pa ito sa batok. Kahit ngayon pa lamang sila nagkakilala, parang palagay agad ang loob ni Sophia sa lalaki. Bakit hindi ka dumadalo sa mga awards night? Tanong niya. Kung sino-sino lang ang tumatanggap ng trophy mo, kaya hindi ka masyadong kilala ng marami. Okay na sa akin yun. Ang importante ay nagawa kong gusto kong patunayan. Would you believe na yung ginaling-galing at inistrikto ni Pike sa mga artikulo niya, camera shy naman yan kaya hindi mo mapapadalo sa mga awarding ceremonies? Lisa naman. Parang napapahiyang sabi ni Pike. Talaga naman ah. Sabi mo nga sa akin nawawala ang kulay mo kapag nasisinaga ng araw o lights. Nagkatawanan silang tatlo. Parang nanigas ang mga kalamnan niya nang matiyak kung sino ang nagsalita. Hindi pa niya nakikita pero ibinubulong na ng puso niya. Hello, Aaron? Sabi ni Lisa. Hi, Vivian. Gustuhin mang lumingon ni Sophia ay hindi niya magawa. Parang ang gusto pa nga niyang mangyari ay lumubog siya sa lupa ng oras na yon para lamang hindi sila magkaharap ni Aaron. Hello, Pike. Anang boses ni Aaron. Natansya ni Sophia ay lalong napalapit. Parang nasa tagiliran na lamang niya ngayon ang lalaki. Iniyuko niya ang ulo na wari nasa iniinom ang atensyon. Hello, Aaron. Nakangiting sabi ni Pike. Hi, Vivian. Hello, Derek. Anang isang tinig babae. And who's the beautiful lady besides you, Lisa? Tanong ni Aaron. Ang matagal mo nang hinahanap sa akin, Aaron. Si Sophia, ang magiging makeup artist natin. Napilitang tumingin ni Sophia kay Aaron. Kitang-kita niyang pagkagimbal ng lalaki. Pagtingin sa mukha niya, ang biglang pagkawala ng ngiti nito. Nakilala siya ni Aaron kahit iniba niya ang pag-aayos. Saglit na saglit lamang ang pagkatigagal ni Aaron. Madali rin itong naibalik ang dating ekspresyon kanina. So, she finally got tired of hiding, huh? Parang nagbibiro na sabi nito kay Lisa. I didn't know she's so young. Does it matter? Sabi ni Lisa. Ang importante ay ang magagawa niya. Oh yeah. Tell me, ano bang kaya mong gawin, Sophia? Is that it? Sophia Cuevas. A very rare name. Hindi na kasing palasak ng Myrna, Lita, o Juliet. Alam niya, pinarurungitan siya ni Aaron. At hindi nakakatulong yun sa kabang nararamdaman na nga niya. Tell me what you can do. Matiim ang pagkakatinging sabi sa kanya ni Aaron. Parang ang dating kay Sophia nang sinasabi nito ay iba kaysa trabaho. Parang mas may kinalaman sa nangyari sa kanila noon. Can you make a man happy? In bed? Napayuko siya at iniiwas ang tingin kay Aaron. Come on, Aaron. Parang nagpo-protest ang sabi ni Lisa. You're making Sophia nervous. Am I? Of course you know you do. Basta ako nagbabouch sa galing niya. I really think she's good. Pagtingin ni Sophia kay Aaron ay ibang mensahe na naman ang nakita niya sa anyo nito. Good in bed. Gusto niyang lihim na murahin ng sarili sa pag-iisip ng kung ano-anong impresyon na wala naman marahil sa isip ni Aaron. 4 na taon na kami magkasama sa trabaho, sabi uli ni Lisa. I know she's the best in the field. That I have to see for myself. Dahil talagang kailangan ko lang sa staff ko ay ang mga pinakamahuhusay. Kung hindi, alam mo nang usapan natin.
Alam ni Sophia ang ibig sabihin ni Aaron. Tatanggalin siya sa cast kapag napatunayang hindi siya qualified sa posisyon. Pero duda siyang ipakita man niya ang galing sa trabaho, ay delikado pa rin mapatalsik siya ni Aaron. Tingin niya ay parang galit ito nang makita siya. Bakit siya pang magagalit? Tanong ng isip niya. Siguro'y galit lamang si Aaron sa mga babaeng pares niya na mababa ang kwalidad. Nasaktan siya sa isiping yon. Come on, Aaron! Parang naiinip na sabi ni Vivian na nakakapit sa braso ng lalaki. Let's get some drink. I'm sure kilala niyo na si Vivian. Siyang magiging isa pang leading lady ko sa Reggie. Napansin ni Sophia ang bahagyang tumaas ang noo ng mestisang babae. Si Sophia lamang marahil ang hindi mo kilala sa kanila, right? Baling ni Aaron sa Starlet. Tumango si Vivian nang parang di gaanong interesado kay Sophia. Parang mas interesado pa ito sa pagkuha ng maiinom kaysa makipagkilala sa kanya. Yeah, anito. Now can we go? Sure, you little impatient brat. Pabiro pang pinindot ni Aaron ang dulo ng ilong ni Vivian. Parang pusang naglalambing na inihilig ng babae ang ulo sa dibdib ni Aaron. Parang may kumurot sa puso ni Sophia sa nasaksihan. Enjoy yourselves. Sabi ni Aaron na si Sophia ang huling tinapunan ng tingin. Lumayo na ito at si Vivian. Nahuli ni Sophia na tinitingnan siya ni Lisa nang sinusundan niya ng tingin ng dalawa. Hey, wala nang laman yung baso mo. Sabi ni Pike kay Sophia. Want me to get you something? Please do, Pike. Sabad ni Lisa. Another margarita, please. Tumango si Pike at nagpaalam sa kanila. Saka tumalikod para tunguhin ang lalagyan ng mga inumin. Ano sa palagay mo? Tanong agad ni Lisa nang wala na si Pike. Parang sinadya lamang nitong paalisin ng lalaki para magkausap sila. Anong palagay? Tanong niya. Nakilala ka ba niya? Ni Aaron? Oo, natatandaan ka ba niya? Palagay ko, hirap ang loob na sabi niya. Parang nga pero so what? Business relation lang naman ang mamamagitan sa inyo. Walang koneksyon ang nangyari. Tingin ko naman wala na sa kanya yon. Ang importante lang ay mapaganda ng gusto tong produksyon niya. Basta ipakita mo magaling ka nga. Wala sa loob na napailing siya. Naisip uli niyang kahit ipakita niya ang galing sa trabaho ay paaalisin pa rin siya ni Aaron. Loko siya? Ani Lisa na parang nahulaan ang iniisip niya. Paaalisin ka niya? Ikaw tong mag-isang sumusuporta sa inyong... Lisa, pigil niya sa sasabihin ng babae. Sorry, natigilang sabi nito. Promise, that will be the first and last na mag-i-spill ang tangko. Tumango si Sophia. Maya-maya lamang lumapit sa kanila si Pike. Iniabot sa kanyang kupita ng margarita. Thanks, sabi niya. Ngumiti si Pike. Hindi sinasadyang napatingin si Sophia sa direksyong kinaroroonan ni Aaron. Hindi niya inaasahang mahuhuling nakatingin sa kanilang lalaki. Kahit kausap ni Marilyn at iba pang mga kasama nito. Parang galit ang tingin sa kanya ni Aaron. Kahit nasa malayo parang inihahatid ng tingin iyon ng mensaheng nasa isip ng lalaki. Na nakikipagharutan siya kay Pike at hindi yun gusto ni Aaron. Don't mix business with pleasure, girl. Parang banta ng tingin nito. My business. I won't have it ruined by a player like you. Hindi niya na kayang makipagtitigan kay Aaron, kaya iniiwas niya ang tingin. Hindi na uli sila nagkaharap ng gabing yon. Kung sino-sino na ang kausap ni Aaron. Dakong 10:00 ay gusto nang magyaya ni Sophia, pero nakita niyang marami pang kahalubilo si Lisa. Kung mauna na kaya akong umuwi, sabi niya nang lumapit at bulungan ito. Why? Takang tanong ni Lisa. I know. Anitong naisip agad ang baby na inaalala niya. Nakita nilang palapit si Pike. Gusto mo pa ng drinks, Sophia? Ang gusto niya ay umuwi na, sabi ni Lisa. And the night's still young. For you, maybe, but not for her. Look, ako may kanina pa rin gustong umiskierda. Hindi ko naman talaga type ang ganitong sosyalan. What would you say if I take her home? That will be fine, tuwang sabi ni Lisa na halatang ayaw pang umalis sa party. Ano, Sophia? Litong sabi niya. I'm a perfect gentleman, sabi ni Pike. Hindi naman ako nag-aalala tungkol doon. Baka lang ika ko ma-out of the way ka. I won't mind. Tinamaan yata sa'yo Papilyang bulong ni Lisa kay Sophia. Ano yun? Nagdududang tanong ni Pike. Wala.
Nakangiting sabi ni Lisa. Kinukumbinsi ko lang si Sophia na pahatid na nga sa'yo. Kesa mag-taxi pa siya ng nag-iisa. Oo nga, mas delikado yon. Sige na nga, pagbibigay ni Sophia. See you guys, sabi ni Lisa nang paalis na sila. Don't forget, day after tomorrow is our first shooting day. Kumaway si Sophia sa kaibigan. Natigilan lamang siya nang makita sa daraanan nila ay matiim na nakatingin sa kanya si Aaron. Parang nagsiselos ito sa pagkakaalalay ni Pike sa siko niya. Kung anong isinusyal ng dating niya noong gabi ng acquaintance party, ay siya namang kabaligtaran ng una na nilang gawin ang Reggie. Nasanay na nagsimula siyang laging nakakasual na t-shirt at pantalon. Mas kumbinyente kasi siya sa mga ganoong outfit, lalo na't ang location nila sa mga unang araw ay ang rugged hills ng San Mateo. Nakagamayan na niyang pakikipagtrabaho sa mga kasamahan. At sa pagdaraan ng mga araw, parang lalo silang nagkagaanan ng loob ni Pike dahil lantarang ipinapakita ng lalaki ang pagkagiliw sa kanya. Sa harap lamang ng kamera ito seryoso, pero kung hindi na gumigiling ang kamera at magkasama sila, masaya ito at laging nagbibiro. Ayaw pa nga nitong kakain nang hindi siya kasama. Naisip tuloy niyang totoong sinabi ni Annalisa na tinamaan sa kanyang magaling na direktor. Nasanay na rin siya sa malamig na pagtrato ni Aaron, na para bang kung hindi rin lamang nito nakita ang galing niya sa trabaho ay mas gusto pa nitong wala na lamang siya sa cast. Hindi lamang nito lantarang ipinapakita sa mga kasamahan, pero kapag silang dalawa lamang ay naipadarama sa kanya ni Aaron na disgusto ito sa kanya dahil sa pakikipagmabutihan niya kay Pike. Akala yata ni Aaron ay talagang ugali lamang niya mag-flirt sa mga lalaki. Hindi na lamang niya pinapansin si Aaron. Trinato niya ito ng may indifference. At kung nagtangkaman itong maging personal, ay inilalagay niya agad sa pagitan nila ang isang barrier na parang nagsasabing strictly business lamang ang relasyon nila. Gayunman ay hindi naman niya maiwasang hindi magselos kapag nakikita niyang sweet ito at si Vivian. Kay Vivian lamang siya nahihirapan sa mga mini-make-upan. Masyadong maarte at pabago-bago ang mood ng babae. Hindi naman niya makontra dahil alam niyang malakas ito. At pinanunuyuan ni Aaron para lamang magtrabaho rito. Minsan nga ay muntik na siyang nabugnot kay Vivian. Kulang ang maskara ko. Nakasimangot na sabi nito ng make-upan niya. Pero hindi ba bagay sa eksena kung kakapalan natin? Mahinahong sabi niya. Si Vivian lamang ang mareklamo sa mga inaayusan niya. Ang dapat pa nga'y lumabas na haggard ka. Basta, dagdagan mo. Anong pinagtatalunan niyo? Tanong ni Aaron na napalapit. Kasama nito ang writer na si Marilyn. Itong makeup artist mo, marunong pa sa akin. Parang nagsusumbong na sabi ni Vivian. Gusto niyang dagdagan ko pa ang maskara niya. Nag-aalala naman ako na pumangit sa kukunang eksena. Dapat ay lumabas siyang haggard sa kukunang scene. Kung sinabi niyang dagdagan mo, dagdagan mo. May tigas na tonong sabi ni Aaron. Nakipagtitigan siya sa lalaki. Galit na galit siyang nakikialam ito sa trabaho niya at kinakampihan pa si Vivian. Pero siya rin ang unang nagbaba ng tingin at hinarap si Vivian. You're the boss, malamig na sabi niya. Ang ginawa niya sinadya niyang kapalan kesa natural ang maskara ni Vivian. Parang nahulaan ni Aaron ang ginawa niya at hindi niya mabasa sa anyo nito kung amused o naiinis sa kanya. Oh, hindi ba't mas okay? Ani Vivian ang bistahan ng mukha sa salamin. If you say so. Ani Aaron na pinanatiling formal ang anyo. Gayong tingin ni Sophia ay parang matatawa. I think there's too much mascara on your face. Walang pangingiming sabi ni Marilyn. And that's not needed in this coming scene. Natigilan si Vivian. Parang napasimangot. Oh, loko. Naisip ni Sophia. Di nakatagpo ka ng hindi nasisindak sa'yo. Tumingin siya kay Marilyn at nagkaintindihan sila. Sinadyang sabihin niyo ng writer para sa kanya. Nagpakita siya ng ngiti ng pasasalamat. Tayo na, Marilyn. Iyaya ni Aaron sa babae. Tingnan mo kung tamang set natin para sa susunod na eksena. Lumayo na ang dalawa. Ano pang tinatanga mo riyan? Asik sa kanya ni Vivian. Ha? Nabiglang tanong niya. Alisin mo na tong maskara ko. Pigil matawang sinunod niya ang gusto ni Vivian. Kasi singkitin ka, kaya gusto mo lagi may maskara. Sabi ng isip niya.
Idiniin niya ng higit sa nararapat ang pagkuskus ng bulak na may astringent sa mukha ng starlet. Anong nangyayari sa inyo ni Aaron sa nakaraan at ipinipilit niyong magalit sa isa't isa? Kahit halatang nagmamahalan pa rin kayo. Tanong ni Marilyn nang minsang magkasabay silang nagsasnack sa isang makeshift table na nasa lilim ng isang puno. Sa di kalayuan may kinukunang eksena sina Aaron at Vivian. Kami ni Aaron? Nagmamahalan? Maang na tanong niya, saka binuntunan yun ng tawa. Anong sumuot sa isip mo para isipin yun? Tanong niya sa babae na naging kaibigan na niya sa nakaraang ilang araw. Believe me, I know what my eyes are seeing. Hindi nakikitawang sabi ni Marilyn. Nakikita ko kung paano kanya sinusundan ng tingin when you're not looking. At nakikita ko rin kung paano ka nagsiselo sa tuwing magkakalapit sila ni Vivian. Writer ka nga. Naiiling na sabi niya. Marami kang naiimahinasyon. Ma'am, ipinapatawag ho kayo ni Mr. Reyes. Sabi ng errand boy kay Marilyn. May ikukonsulta yata sa inyo. Sige na't baka uminit na naman ang ulo niyon. Pagtataboy niya kay Marilyn. Sa'yo lamang mainit ang ulo niyon. Sa akin, very sweet si Aaron. Alam mo nang kasabihan. You always call at the one you love. Marilyn, weird ka talaga. Natatawang sabi niya. Totoo kayang nakikita nitong pagmamahal sa mga kilos ni Aaron? Sa kanya ay hindi nagkamali si Marilyn. Mahal pa rin niya si Aaron at itinatago lamang niya ang damdamin. Somehow ay nabasa ba yun ni Marilyn sa mga kilos niya? Pero si Aaron, imposibleng mahal din siya. Maling-mali si Marilyn. Make up! Sigaw ni Aaron na sumungaw sa bintana ng van nito. Doon ang pinaka-dressing room at pahingahan ng binata. Halos madapa sa pagmamadaling tinungo ni Sofia ang van. Tsak niya, mainit na naman ang ulo ni Aaron. Marahil ay sa pagka-delay sa schedule ng shooting days nila. Kung ano-ano na naman kasing aberyang nangyari. May artistang nag-overlap ang shooting schedule. May bagyong dumating. Ang hula tuloy nila hindi aabot sa playdate ang ginagawa nilang pelikula. May katuwirang mabugnot si Aaron. At hindi niya gugustuhin sa kanya ibagsak ng lalaki ang galit. Pumasok siya sa van. Close that damn door. Utos ni Aaron. Mainit talaga ang ulo, naisip niya. Isinara niya ang pinto ng van. Ba't ba ang tagal-tagal mo? Asik ni Aaron na nakaupo na at halatang handa ng magpa-makeup. Sisihin mong artista mo. Hindi nais lumaban ngunit may defiant sa tono na sagot niya. Ang daming arte tungkol sa makeup niya. Si Vivian? Meron pa bang iba? Binuksan niya sa tabi ni Aaron ng makeup kit. Siya? O nakikipagharutan ka na naman kay Pike? Matalim ang tinging sabi ni Aaron. Napahumindig siya. Hindi ako nakikipagharutan kahit kanino. Hindi? Makahulog ang sabi ni Aaron. Alam niya, ipinapaalala nito sa kanyang naganap sa kanila noon. Pumikit ka. Paiwas na sabi niya. Ipinorma niya ang sponge sa mukha ni Aaron. Pumikit naman ang lalaki. Bahagya pang inihilig ang ulo sa sandalan ng upuan. Pinahid muna niya ng tissue paper ang pawis sa noon ni Aaron. Kahit naman galit siya, umatake na naman sa kanyang feeling na gusto niyang masuyong haplusin ang mukha ng binata. Halikan ng mga labi nitong kailapit lamang sa kanya. Tuwing mini-make-upan niya ito ay ganoon ang nararamdaman niya. Nagtataka nga siyang isipin na umabot siya ng hanggang ngayon nang hindi ginagawa ang inuutos ng puso niya. At tuwing lalabas siya ng van ni Aaron, ay lihim niyang binabati ang sarili na naging matatag siya laban sa emosyon. Nagulat pa siya nang biglang dumilat si Aaron at pigilin ang kamay niyang nagpupunas dito ng pawis. Bakit bigla ka na lamang nawala noon? Aaron, tell me, hindi tayo dapat nag-uusap ng ganito sa pag-uusapan natin kung kailan ko gusto at kahit saan. Galit si Aaron pero hindi na niya nararamdaman na natatakot siya o gustong labanan ito. Ang gusto na lamang niya ay ikulong nito sa mga bisig. Halikang Paris noong una na parang hindi nagsawa sa kanyang lalaki. Ugali mo ba talagang bumingwit ng lalaking maaakit sa'yo at... Aaron! Alam mong ikaw ang unang... Kaya nga nagtataka ako na parang walang kwenta sa'yo ang nangyari. May kwenta sa akin. Gusto niyang isigaw dito. I've treasured those precious moments with you in my every waking hours. Paanong hindi ay kasama ko gabit araw ang alaalang iniwan mo sa akin?
ang ating anak. God, I want you so much. I can't think straight. Parang daing nasabi ni Aaron. Saka siya hinilang payakap dito at hinalikan sa labi. Ito lamang ang tamang komunikasyong mamagitan sa atin. Sabi ng isip ni Sofia. No words. Not anger. Just love. Natigilan siya nang maisip yon. Hindi ko mo sinabi ni Aaron na I want you so much ay mahal na nga siya. Maaaring ang ibig nitong sabihin ay gusto siya uling makatabi sa kama. Aaron! Tawag ng isang tinig buhat sa labas ng van. Truck ni Sophia na si Pike yon. Go away! Halos anas lamang nasabi ni Aaron na bahagya lamang ikinawang ang mga labi sa mga labi ni Sophia. Aaron, baka may kailangan siya sa'yo. Nag-aalalang sabi niya. To hell with him. Aaron! Ang malakas na tawag ni Pike. Parang nagbantulot si Aaron na bitiwan siya, saka tinungo ang pinto ng van. Kasama ni Pike si Marilyn sa ibaba. Ano yon? Kunot ang noong tanong ni Aaron. May dapat tayong baguhin sa susunod na eksena. Ni Pike. Napilitang lingunin ni Aaron si Sofia. Okay na ako, ang sabi. Ang ibang artista ng make-upan mo. Hindi pa gaanong nakakabawi sa dagsa ng emosyon na kinuha niyang make-up kit at nagmamadaling lumabas ng van. Paglingon niya ay huling-huli niyang sinusundan siya ng tingin ni Marilyn. Makahulugan ang pagkakangiti nito sa kanya.